At sa pagpapatuloy nga ng ating empty house tour, dadako naman tayo sa mga kwarto dito sa second floor. So, bale ang total pala ng kwarto ng aming bahay ay 4 bedrooms, kasama na doon yung master's bedroom. So, may 1 bedroom sa baba, tapos 3 bedrooms sa taas. Tapos, meron kaming 3 bathrooms. So, may 1 bathroom sa baba, tapos 2 bathrooms sa taas. Isang common bathroom, tapos isa sa bathroom sa master's bedroom. So, itong kwarto na to ay sa kapatid kong lalaki. Bawat bawat kwarto pala iba-iba ng accent wall. So, yung mga kapatid ko yung namili ng kulay ng pintura para sa kanilang accent wall. Kaya bawat kwarto iba-iba, depende sa taste nila, sa trip nila. Bukod kasi sa puti, pero hindi naman plain white lang, may nakikita ka rin ng iba. At nakakatuwa, kasama na sa bayad yung mga cabinet sa bawat kwarto. Sobrang affordable talaga nung contractor na nakuha namin. Kaya talagang, alam mo yung feeling ko talaga siya yung blessing ni Lord para sa amin. After naming ma-scam sa una naming contractor ng 450,000 pesos. Yes, tama ang narinig niyo, na-scam kami. At talagang hindi naman kami ma-post na tao kasi ayaw nga namin ng aaway. Yung family ko kasi as much as possible, tinatry naming i-resolve internally yung mga conflict. Ayaw namin makipagtalo sa social media. So, iniiwasan namin yung mga ganyan. Lalo kapag alam mo naman na mahirap manalo sa mga ganong klaseng tao. Instead na talagang habulin namin kasi ang laki din nun. Tsaka, yun talaga yung inipon ko talaga sa Australia. Wala, napunta lang sa kanila ng ganun-ganun lang. Hindi ko nga alam kung bakit may mga ganong tao talaga eh. Siguro sa next time, pag-usapan natin yung about sa nangyari sa amin. Grabe ang iniyak ko doon. Pero nilet go ko na din para ayoko na din kasing ma-stress yung buong family ko sa kakahabol. Let go and let God, yun na lang ginawa ko. At nako naman, sobra naman yung pinagkaloob ni Lord na kapalit. Thank you din pala sa tita ko na nag-refer dahil sa kanilang mag-asawa, hindi namin makikilala sa engineer. Ito pala mga cabinet, pinapinturahan na nga lang instead na laminate. Kahit laminate talaga yung gagawin dito. Pero mas gusto nga nila mami na pintura, kaya ayan, white na lang yung pintura para malinis din tingnan. May mga dumi-dumi pa kasi hindi pa nga nalilinis dahil hindi pa nga nati-turn over sa amin yung bahay. Pero bago nga i-turn over, lilinisin muna yan. So ngayon, makikita nyo may mga dumi-dumi pa, likabok. Pero lilinis din yan. Dadating din tayo sa point na yan. At ito nga, ang dami niyang drawers, 'di ba? So natutuwa talaga kami kasi may kanya-kanya na kaming cabinet, may kanya-kanya na kaming lagayan ng damit. Kasi nga dati talaga sama-sama lang yung damitan namin. Tapos naglalagay lang din kami sa mga empty boxes para kunyari aparador namin, mga ano namin, cabinet namin. At nakakatuwa kung napansin niyo, nilagyan na din nila ng study table para kunyari masipag-sipag kang mag-aral. O kaya may ano ka, parang workstation, kunyari magtrabaho na yung mga kapatid ko, kahit mga bata pa yung sila. Though graduating na din yung isa ng college. Ayun yung kwarto ng aking kapatid na lalaki, so siya yung gagamit diyan. At eto namang sa kabilang side ay yung sa kapatid kong babae, so sa bunso kong kapatid na ngayon I think 11 years old na siya. Medyo may kalayuan talaga yung mga agwat ng edad ng mga sumunod naming kapatid. Kami ni ate, 2 years mahigit lang. So sa kapatid ko ang bunsong babae, ang gusto niya ay may yellow. Kaya iyan yung accent wall niya, yellow. At kung napapansin nyo, malaki din yung bintana. So lahat ng kwarto, malalaki talaga yung bintana. Dahil iyan yung gusto nila mami para maraming pumapasok na hangin. Para kung hindi na kailangan mag-electric fan, di ba? Tipid sa kuryente, ganun. Pero feeling ko kasi, sobrang init talaga ng panahon dito sa Pilipinas. Kaya hindi mo maiiwasang gumamit ng electric fan. So, yan yung kabuuan niya. Actually, kung napapansin nyo, kamukha lang din siya nung sa kabilang side, sa kabilang kwarto, na kwarto nga nung kapatid kong lalaki. Pati yung cabinet, ayan, same lang ng style. Ang naiba lang ng cabinet ay yung akin at saka yung sa kwarto sa baba kasi wala namang study table na nilagay or workstation na nilagay. Dahil nga, syempre, hindi naman na ako mag-aaral or sila mami, hindi naman din mag-aaral na unless gusto nila. Kung napapansin nyo pala, iba-iba ding tiles ang ginamit sa bawat kwarto. Depende sa kung anong babagay dun sa kulay. So, si engineer sinabi kila ate na pwede sila magtingin-tingin sa Wilcon kung gusto nila para pag may makita silang style ng tiles ay pwede nilang sabihin kay engineer. So, yun ang ginawa nila ate. So, bawat araw, actually, napapadala sila sa Wilcon. Hindi man everyday, pero napapadala sila sa Wilcon kasi ate ko sobrang ma-detail yan eh. Sobrang, yung nag-enjoy siya na tumingin-tingin sa mga design, mga style. Meron kami ng kalayaang mamili ng style. Tapos, sinanda lang kay engineer. Actually, mas nag-work sa amin yung ganong setup. Kasi nagkaroon ng opportunity sila ate na magtingin-tingin ng mga style. So, tinatanong na lang nila ako or bini-video call, tapos pinapakita sa akin yung mga natitingnan nila, mga pinupuntahan nila. Nasa Australia pa rin ako ng mga panahon na namimili sila. So, nagtitingin-tingin ng mga tiles at kung ano-ano man sa Wilcon para nakakapamili din ako. Though, ang ginagawa ko, pag tinatanong ako ni ate kung ano bang gusto mo,
ang sasagot ko lang, "Eh, 'di kung anong gusto mo." Kasi sobrang 'pag maraming mga options nahihirapan talaga akong mag-isip or makapamili. Nagtitiwala naman ako sa taste ni ate ko. Pero 'pag nakita niyo yung master's bedroom talagang, ay napawaw din ako nung nakita ko. Kasi iba, maganda talaga yung taste ng ate ko, elegante. Kasi yung taste ko, ewan ko ba kung ano.